dear beloved, Boss Mike Cervera. Bistado! Nako, Vic Rodriguez, bistado! Ito na, pasok! Na dating pinagkatiwalaan ng Ayan na mga kababayan. Bakit ba? Ito nang kasagutan sa maraming katanungan. Ha, mga kababayan? Bakit ba? Ano nangyari kay Vic Rodriguez? Maraming katanungan na ganyan. Ating panoorin sabay-sabay. si Vic Rodriguez na dating pinagkatiwalaan ng Pangulo, ngayon ay nagpapaingay at gumagawa ng kontrobersya. Ang motibo, gusto ng mataas na posisyon. Ayon sa ilang ulat, tinanggal siya sa pwesto dahil umano sa pagbebenta ng posisyon sa gobyerno. Nasa 25 milyong piso hanggang 100 milyong piso ang usapan. Depende sa antas ng posisyon. Bukod dito, nais niyang kontrolin ng Pangulo at magkaroon ng mas mataas na posisyon. Tila may ambisyong maging leader ng bansa. Ngunit siya ay nabigo sa planong ito. Kaya ang plan B, dumikit sa mga Duterte. Sabi pa niya siya ang nagpanalo kay BBM. Pero ang totoo, dumalo lamang siya sa proclamation rally at meeting de avance. Hindi siya ang mukha ng kampanya. Kaya tanong ng marami, bakit sa lahat ng pagkakataon ngayon niya lang ibinulgar ito? Kasi tatakbo siya pagka-senador? At nagpapabango ng pangalan? Basta ang alam ng marami, ang tagumpay ni PBBM ay mula sa 31 milyong Pilipino, hindi dahil kay Vic Rodriguez, kundi sa taong bayan. At yun ang dapat nating tandaan. Tandaan nyo mga kababayan, ang suporta at pinanalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Siya 31 million mahigit na bumoto. Wala kahit kanino. Si Vic Rodriguez daw, di umano, ay, mang-aangkin, nang-aangkin ng ng kredito. Putik na yan. Sige, bye-bye natin. Si Vic Rodriguez, na dating pinagkatiwalaan ng Pangulo, ngayon ay nagpapaingay at gumagawa ng kontrobersya. Naku, anong kontrobersya? Vic Rodriguez, pwede ba? Total naman, dati kang malapit kay Pangulo. Bakit niloloko mo yata yung mga DDS dito? Kung talagang malapit ka kay Pangulo, dapat ikaw mismo magsabi. Sabihin mo, si Bongbong Marcos, adik talaga eh. Ganon! At anong ko sa inyo, kung di ba naman kayo mga engot talaga mga DDS kayo, bakit di nyo tanongin si Vic Rodriguez? Tanungin nyo siya. Sabihin mo, Vic Rodriguez, sa bunganga mo dapat manggaling ito. Kasi mas kilala mo si Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin mo yung totoo. Bakit hindi masabi? Kasi alam niya na walang katotohanan lahat yung binibintang nyo. Mga engot lang kayo. Kaya hindi nyo naiinawaan, kaya hindi nyo naunawaan yung mga bagay-bagay. Pero kung mag-iisip kayo, kahit isang segundo, baka sakali Pero dahil nga mga bobot engot kayo, gawin nyo ng 3 taon yung pag-iisip nyo. Diba? Sa amin, mga naniniwala kay Pangulo, 1 segundo, sapat na yon. Pero sa inyo, mga DDS, at mga sumusuporta sa mga Duterte, pwera na yung mga ibang mga iglesia ni Cristo, diba? Mga kababayan, 1 segundo lang, alam na natin ang totoo. Sa kanila, matatapos na lang ang termino ni Pangulo, mga engot pa rin ng mga bobo. Diba? Yan po napakasimpleng unawain Tanungin nyo si Vic Rodriguez dahil kakampi nyo. Kakampi nyo. Malaking bagay kapag si Vic Rodriguez ang nagsalita na adik talaga ang Pangulo. Pero bakit hindi nyo ginagawa? Dahil alam nyo na hindi totoo. Pero nasubo na kayo, kaya pinangatawanan nyo na yung pagsasabi na bangag si Pangulo. Diba? Wala na Nasubo na sila Kaya pinangatawanan nila. Ganon. Tama, mali. Tanungin nyo.
Vic Rodriguez! Toki ninam! Pagsaukan! Tumayo Diba? Ganon! Oh. Ano? Wala na bang iba? Magkano bayad? Puro na lang yung tanong ninyo. Meron akong resort. Binayad sa akin. Meron akong isla. Binayad sa akin. Meron akong bulkan dyan sa Mount Pinatubo. Binayad sa akin. Meron akong maraming sasakyan. Binayad sa akin. Ano pa? Okay na. Happy. Ano? Take na yun. Naunawaan ninyo. Simpleng-simple lang. Parang ano lang yan. 1 plus 1. Diba? Ganun lang kasimpleng unawain sabihin ninyo, Vic Rodriguez, bakit ba hindi ikaw ang magsalita? Total mas may kredibilidad. Kung ikaw mismo manggagaling sa bunganga mo na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin mo, nag-jamming kayo. Di magandang patunay na yon. Pero bakit hindi masabi? Kasi mga uto-uto kayo. Hindi nyo alam ang katotohanan sa propaganda. Propaganda. Yung propaganda nyo masama. Yung pro, maganda. Sa amin yun. Mahilig kami sa maganda. Ano? Wala. Mahihina ulo nyo, aminin nyo na. Basta DDS, mahina ulo. Basta DDS, uto-uto. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng katotohanan sa propaganda. Ang motibo, gusto ng mataas na posisyon. Ayon sa ilang ulat, tinanggal siya sa pwesto dahil umano sa pagbebenta ng posisyon sa gobyerno. Ngayon, alam mo, nagbebenta ng posisyon. Nung una, chismis lang yon. Pero ngayon, mga kababayan, lumilitaw na yung totoo. Paano ka naman mananatili sa posisyon kung yung posisyon mismo ang binibenta mo? Diba? Yan ba? Ganyan bang mga leader ang gusto ninyo? Ganyan bang mga leader ang gusto ng mga kapatid ko sa INC? Mga kapatid pa rin tayo, kapwa Pilipino. Diba? Ano mang paniniwala ng relihiyon. Tandaan nyo, Pilipino pa rin tayo. Kaya magkakapatid tayo. Iisang lahi tayo. Iisang sinapupunan ang nananalaytay. Ang pinanggalingan ng ating mga pusod. Diba? Yun Unawain nyo yun. Unawain nyo yung ganung mga salita. Hindi pinag-uusapan dito kung ano yung inyong paniniwala. Ang pag-uusapan na lang natin, yung pagiging Pilipino natin. Ang Pilipino, talo-talo pag may diskusyon. Pero, mga kababayan, nagkakaisa dapat tayo pag may revolusyon. Diba? 25 milyong piso hanggang 100 milyong piso ang usapan. Depende sa antas ng posisyon. Bukod dito, nais niyang kontrolin ang Pangulo at magkaroon ng mas mataas na posisyon. Tila may ambisyong maging leader ng bansa. Ngunit siya ay nabigo sa planong ito. Kaya ang plan B? Ayun! Nabigo! Parang yung rally lang ng iglesia, nabigo. Sorry, Kiksa. Alam ko naman ako bumanat. Ikaw naman. Huwag ka magtampo love kita. Love kita. Kahit ka galit sa akin, love kita. Maniwala ka sa akin. Love kita. Yan pala yun. Tuloy. Mas mataas na posisyon, tila may ambisyong maging leader ng bansa. Ngunit siya ay nabigo sa planong ito. Kaya ang Paano nasabi na, Kicks, para sa pananaw ko yan sorry sa inyo mga kapatiran ng iglesia. Sorry Para pananaw ko, nabigo kayo kasi ang inyong plano ay panawagan ng kapayapaan. Pero hindi naman yun ang nangyari, di ba? Aminin nyo. So kung ang plano nyo, kapayapaan, ba't lalong parang nagkagulo-gulo? Aminin na natin yan. Hindi lang naman ako nagsabi yan. Di ba? Aminin na natin. Bigo yung panawagan
ng panawagang kapayapaan. Yun yun. Aminin na natin. Hindi naman tayo makukulong pare-parehas eh. Si Dado lang makukulong. Ha? Di mo ba? Oh, yun yun. Ito na. Plan B, dumikit sa mga Duterte. Sabi pa niya siya ang nagpanalo kay BBM. Pero ang totoo, dumalo lamang siya sa proclamation rally Tama, tumalo ka lang eh. Inaangkin mo na yung pagkapanalo. at meeting de avance. Hindi siya ang mukha ng kampanya. Kaya tanong ng marami, bakit sa lahat ng pagkakataon ngayon niya lang ibinulgar ito? Kasi tatakbo siya pagka-senador? Ay, oo, tatakbo kasi. Tatakbo siya sa senador. Kasi gusto niya talaga ng posisyon. Oh, ano, Attorney Vic? Paano ba yan? Attorney Vic, bistado ka na. Ayun, oh, sinasabi rito, nakita ko sa social media. At nagpapabango ng pangalan? Basta ang alam ng marami, ang tagumpay ni PBBM ay mula sa 21 milyong Pilipino, hindi dahil kay Vic Rodriguez, kundi sa taong bayan. At iyon Ulitin ko lang ha, hindi natin binabatikos ang INC ha. Ang binabatikos natin yung nangyari ha. Magkaiba yung batukusin yung INC. Never ko sinabing kulto kayo ha. Oh, wala sa bunganga ko nagsabi niya. Hindi ko binabatikos ang INC. Ang binabatikos ko yung nangyari. Siguro naman, bilang ordinaryong Pilipino at nandito sa social media, na madalas na nakikita nyo at napapanood nyo nagsasalita, di ba, meron naman tayong karapatang magpahayag ng ating nararamdaman, di ba? So yun ang binabatikos natin at binibigyan ko ng reaksyon. Yung nangyari, oo, yung resulta, hindi ho yung kabuuan ng INC. Okay ba? Maliwanag ha? ang dapat nating tandaan. O yan, mga kababayan. Vic Rodriguez yan. Diba? O, eto na. Oo. Sorry, baka nami-misinterpret ako ng mga kapatid natin. Ha? Nililiwanag ko. Wala po akong tutol sa inyong paniniwala, saludo. Sa inyong kaayusan, saludo. Eh, madalas kong sinasabi yan. Eh, kung kayo nanonood sa akin, yan ang sinasabi ko. Kaayusan at talaga naman, sabi ko nga, kung ang buong bansa, tulad ng INC, pag sinabi nila susunod, di ba dapat napakaganda? O, hindi ho yun. Wala ho ako dyan sa looban ninyo. Ang nakita ko lang na may mali, eh yung ginawa ninyo, na resulta na itong paggawa ng itinagong political rally. Yun po yun. Unawain nyo maigi. Baka namamali ho kayo. Huwag ho kayo magtatampo. Ito na. Ito na ha. Nako, Dado, magtago ka na raw. Today I filed the case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law Versus kanino po? versus kay Clemente Enrique alias Matindado, more popularly known as Matindado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? Actually marami eh, kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. Ako, marami raw mga kababayan nagawa si Dado. And even during the time when I was the regional director of Davao, during the hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ng mga baril, naka-point downwards at i-abandona na ang trabakong inuutos ko ang ginagawa niya. Inciting to sedition? Dado! Nagla-live pa ba si Dado? Napapanood nyo pa ba si Dado? Dado, magtago ka na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Isang tawag lang kay General Torre. Sabi nyo, wala, mababa yan. Oo. Sabi sa akin, alam mo Mike, mababa yan. Kung yan lang, oo. Death threat, mababa yan. Ako bahala dyan. Yung mas matindi kakaso ko dyan. Mas matindi yung ikakasyo sa iyo, Dado. Wala ako connect kay Dado, wala. Sige to. Si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po siya sa Kasama nabanggit? sa kanya mga binabanggit, binababa, gusto niya pabagsakin yung gobyerno. So, in a democracy, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the thing. Nakita nyo, lahat naman ay may karapatan na mag-express ng kanilang hinaing.
Ako po, may karapatan din po ako. Hindi lang po ako nagbibigay ng reaksyon dito, kundi yung karapatan ko rin na magbigay ng aking pananaw, hinaing sa mga bagay-bagay na napapanood at nakikita ko na alam kong may diferensya at may mali. Hindi naman po pwedeng tatahimik lang tayo, di ba? Eh kung kayo ganun, dahil kayo ay nakapaloob at nakita ninyo na kahit may mali, bawal ang tumutol, mga kababayan, hindi po ganun ang pagkatao ko. Kahit sino po dyan. Di ba't minsan nagalit kayo nung binira ko si Malagdameo? Kasi nakita ko mali eh. Di ba? Nakita natin ang PhilHealth mali. Binatikos natin. Di ba? Ganun po dapat eh. Hindi po tayo dapat na nagwawalang nagwawalang bahala, nagwawalang kibo sa mga bagay na alam natin na may mali. Aminin nyo sa sarili nyo, may mali talaga. Yun lang ang ano natin eh. Para makalaya tayo, sa isang tanikala, sabi ni Marcoleta, isang tanikala. Aba mga kababayan, magpakatotoo tayo. Ganun lang kasimple. Magpakatotoo tayo. Dado, yari ka na. Kasi pwede kang mag-express na yung opinion. However, there are limitations which you may debate about sa Kaya sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakikita pang labag ay file ang kaso sa DOJ so that they will have their day in court. They can make their counter-affidavit, give their counter-affidavit sa ating DOJ at pag ma-resolve na at iangat sa korte sa paglilitis, they will have their day in court. As CIDG as an office or personal? Nandiyan ba si Ken? Ikaw, Ken, mag-ingat ka na. Ay, hindi. Okay ka na pala maglabas-labas. Si Dado, makukulong na. I'm representing myself in many instances at kasama rin ito sa aking pagiging chief president. So, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po? Specific instances po sabi, mga instances. Ito yung pinangangahas niya, 40 million daw yung PDF niya eh. Yan po, mga kababayan, kitang-kita nyo naman. So maliwanag na rito mga kababayan, na itong si Dado magpapanggap itong baliw. Sapagkat yung pagiging baliw, chinichismis na yan ng mga mismong kasama niyang retirado. Yung mga retirado, mga kababayan, sa serbisyo, sila mismo nagsasabi, baliw daw talaga si Dado. Kaya wag na kayo magtaka, kapag hinuli si Dado, manghuhuli ng langaw bigla ito. Ganun, langaw. Ayan. Baliw. So, wag na kayong umasa na sa city jail, makukulong si Dado. Itutuloy ito sa mental. Di ba? Papanggap na baliw yan, Di ba, no? Everyday, pakita mo. Sir Mike, kaysa yung sumasayaw. Ganun ba? Ayan na nga. So mga kababayan, bahala na kayong magtuloy. Hanapin nyo itong mga balita na pinakita ko. Hindi ko po tinuloy-tuloy yung mga video. Opo, para naman hindi nakikahiya sa mga may-ari ng video, nakikihiram lang tayo. Kaya mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share, huwag nyo pong ipagkakait yan. So mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating itong itong ating live mga kababayan. Hanggang dito na lang at kita-kita po tayo next live. Opo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.